Magandang umaga mga ka-friendly ko. Ayan pala 'di ba may ano pa gabon-gabon. Maaga kami niyan, 5 AM kami niyan. Papunta nga pala kami sa Lanao. Sinama ako ng aking mother-in-law and father-in-law. May birthday daw kasi sa parents niya. Kaya yun, ayan, yung nag kumain ng mga. Ayan, nagpagas kami niyan para pagdating namin sa pinakagitna, hindi kami maubusan ng gas, 'di ba? Para tuloy-tuloy ang saya. Ayan. Ayan, pagkatapos naming magpagas, papunta nga pala kami doon sa pamangkin ng aking father-in-law. Papuntahan namin siya kasi sama daw siya. Yan, malapit na kami dyan. Para marami din kami, diba? Hindi naman nakakahiya. Diba? Hindi naman nakakayang kumain at pumunta doon pagdating namin, di marami kami, 'di ba? Mas maganda, mas masaya, mas marami, mas masaya, 'di ba? Ayan, first time ko talagang pumunta diyan sa lugar na 'yan, sa lugar ng father-in-law ko. Doon, wala akong masyadong, ano ba, nabulol ako. Siyensya na guys. Wala akong ibang kakilala dun, sila mama at si papa at yung mga ano niya, pamangkin, kapatid ng asawa ko, 'di ba? Ayan. Ang ganda-ganda talaga ng paligid sa probinsya, 'di ba? May makikita kang mga puno, mga palay, tapos hindi puro usok yung maaamoy mo, makakaamoy ka rin ng fresh air, 'di ba? Ang sarap kaya tumira sa probinsya. O 'di ba? Tingnan niyo, hindi pa natin nakikita yung ibang bundok kasi umaga pa kasi niyan eh. Ang labig sobra. Diyan ako nagkasipon. Tingnan mo naman, sobrang lamig. O yan, si father-in-law, nagbibideo-video din siya. Gusto niya maging vlogger. Char. Yan, tawang-tawa yung yung sister-in-law ko kasi dahil daw yung kasama namin, ninakaw daw yung tinapay ng lola niya. O, diba? Ayan, di pa natapos video si Papa kasi nagagandahan din siya sa pag mo pa lang, parang pupunta ka ng ibang lugar. Parang nasa Korea ka, diba? Kasi papunta ka, yung kita mo sa dulo, wala kang makikita. Puro Gabon. Kung sa Bisaya pa yan, Gabon. O, diba? Ang ganda. O, char, parang pumasok ka sa Korea. Nandito na kami sa Korea. Kundi sa Baguio, lamig. Oh, char. Alam niyo yung feeling ko niyan, parang giniginaw ako na hindi ko alam. Na parang gikabuhi ko. Diyos ko, kay tugnaw kaayo, madam, Bisaya lang tana. O, ayan, nandito na kami, tumigil kami, kasi nandito na kami sa bahay ng, pamangkin ng father-in-law ko. Ayun, tumigil na kami, bumaba sila. At ayan, napagod ang mga mukha. At giniginaw pa yan na hindi naka-jacket yung isa. Ayan, nagpatuloy na kami kasi para makadating kami ng maaga doon at para mahaba-haba naman yung mga gagawin namin, nabahaba naman yung di ba nagpa-video ko, tabako na. Yan, yung sunrise, sunset. Ayan. Oh, alam mo, ang bilis talaga patakbo ng father-in-law kasi binibilisan niya talaga magpatakbo kasi para maaga kaming makarating doon sa karoroonan namin para naman marami kaming magawa, something ganun, 'di ba? Kasi isang araw lang kami doon, tapos uuwi na agad. O, 'di ba? Nakakaano kaya yung saglit lang, 'di ba? Pagdating doon, magluluto pa yan sila ng mga ulam, ganun. Mag-iihaw pa ng lechon baboy, yan. Marunong kasi mag-lechon baboy yung mother-in-law ko eh. O, diba? Tapos sinusundan ko yung sunset. Gusto ko yung mga acto ko, yung makita yung niya. Pero hindi ko talaga oh my God. O, yan. O, diba? Pero, nakita nyo ba yung sunset? Ang ganda, diba? Nagagandahan lang ako sa kanya. Ayun, tinigil ko yung pagbibideo ko doon. Nandito na kami sa Lanao.
Ayan, tingnan mo, malapit na kami sa Lanao. Ayan, sa Lanao kasi kami pupunta doon. Kasi makikain kami. O, diba? Wala nang sunset. Ang binibidyoan ko naman dyan, yung place. Yung ang ganda. Yung parang, yung sa baba, may makikita ka mga puno. Hindi lang masyado kasi ang bilis ng patakbo. Tapos hindi masyadong makita kasi may araw din eh. O diba, may gabon pa. Maaga pa kasi yan. Akala mo na yan, mga 5:30 pa yan. Wala pa nga 6 yan eh. Ayan, sabi niya, ako magbibideo ate para makita yung magandang place na gusto mong makita. Oh, saan ba dyan? Di naman nakita, diba? Ang ganda kaya dyan, may ka dyan, may mga puno dyan sa baba. Nakikita namin sa mata namin, pero sa cellphone di niya nakita, di ba? Ang manhid ng cellphone. Ayan, ang daming dito. Puno ng niyog. Di ba? Niyog. Pag may puno ng niyog, sus. Maglamaw. Kung sa mga pa lamaw. Maglamog, mga butong. Ayan. Ang ganda kaya dito. Alam mo yung malalanghap mo yung mga fresh air naggaling sa puno, yung mga amoy lang ng mga puno. Hindi kagaya nung ang tawag dyan kagaya sa Maynila. Sus, ang dami yung malalanghap ng usok, puro usok. Wala kang malalanghap na fresh air doon, na yung amoy ng puno na gusto mong amuyin. Pero doon sa Antipolo, dyan, nakatira, alam mo, kwento ko sa inyo, yung pumunta ako ng Antipolo. Nung pumunta ako ng Antipolo, yun, doon ako nakalanghap ng fresh air. Doon kasi sa Manila, Quezon City, wala ka talagang malalanghap doon kasi puro doon, puro mga kotse, ganun, puro usok, yung mga factory, ganun. Pero sa Antipolo, makakalanghap ko ng fresh air doon. May kwento ko sa inyo, nakakatakot kaya doon sa Antipolo kasi maganda siya dirhan kasi para rin siyang probinsya, bundok siya. So doon sa sa Antipolo, kaso lang marami kaming naririnig na maraming babaeng chinap-chap doon. Tapos doon kami sa may saan nga kami nakatira noon doon sa Antipolo. Antipolo, ano ba 'yan? Yung may nalimutan ko na kung saan dun sa Antipolo. Sa may kasi yun eh, nalimutan ko talaga. Doon sa Antipolo, yung madaanan mo yung kabayo, basta may madaanan ka. Nalimutan ko. So, sa susunod, ikikwento ko sa inyo sa susunod kong video, pag may oras, ikikwento ko sa inyo kung saan yung na yun, sa Antipolo. Basta may madaanan ka pang doon. May kami doon eh, may yung abo ko doon sa Antipolo, kaya doon kami, doon nakalanghap lang ako, pero umitim ako eh, kasi maitim naman talaga ako. Hindi ko naman sinasabing maputi ako, maitim talaga ako. Ayun, doon ako sa Quezon City, ang puti-puti ko, pero nung pumunta kami sa Antipolo, ayun, itim ko, diba? Pag nasa bundok ka talaga, itim ka talaga. Makikita doon yung real beauty mo, real skin mo, kung anong totoong kulay mo, diba? Mas maganda yun kasi parang kasi yung mga black beauty, yun ang gusto ng mga Amerikano. Yun, diba? Maganda sa kanila yung pag black ka. O, diba? Ayan, malapit na kami dyan, makarating dun sa pupuntahan namin. Ayan. Alam nyo kasi guys, sobra talagang dyan, malamig, 'di ba? Giniginaw talaga ako. Sinisipan nga ako eh. As ko lang, tingnan mo na may natumba pang kuryente or signal ba yan? Hindi ko alam, basta kuryente or signal ba yan? Hindi ko po alam. Basta yun na yun. Ayan, may nakasunod na tricycle sa amin. Ayan. Birthday lang naman kasi kami doon. Kasi birthday ng kapatid ng mama ng brother-in-law ko. Ayun, may tao.
Tumitingin nga yung mga tao kasi ba't daw ako nagbibideo, nahihiya nga ako dyan kasi tumitingin sila kasi nag-aano ko ng video, yung camera nakaharap sa kanila. Nahihiya rin ako, di ba? Kahit bundok, maganda naman yung bahay, may mga garang bahay din naman, di ba? Hindi lang sa syudad. O yan, di ba? May mga lilit na mga pagtindahan ng mga kaunting anong gustong ititinda. Tas yun, yung puno, di ba? Ang linis tingnan. O ayan. Alam nyo guys, sobrang nagagandahan ako dyan sa view na yan. Dyan sa baba. May magandang view dyan. Pero hindi lang natin makikita kasi may mga puno din siya. Tapos dito kami sa kabilang side na daanan. Pero kung dun lang kami sa dyan sa side na yan, baka makikita namin. Kaso nandito kami kasi papunta pa kasi kami yan Sinsya na kayo, nahikab talaga ako kasi inaantok ko Alam nyo yung napapagod ako sa Ayan guys, pasensya na kayo guys kasi kaka-voice over ko lang. Nag-try lang ako, diba? Hayaan nyo na, sa susunod gagalingan ko mag voice over para naman, diba guys, wow, tinakpan pa ng kamay, nakikita na sana yung ganda ng sayang, diba? Sobrang sayang. Totoo lang guys. Diba? Sobrang ganda talaga dyan. Tingnan. Yung parang nawawala yung stress mo. Ayun. Pag nakikita mo yung please. Diba? Nakakawala kaya ng stress yung ganyan. May nakikita kang magandang paligid, magandang tanawin. Diba? Parang gusto kong sumigaw doon. Kung ano yung nararamdaman ko, ano yung sakit, yung basta parang gusto kong sumigaw na ilabas yung galit, diba ang ganda, galit, ganun. Alam nyo kasi, kaya sa ngayon, wala akong pinagsasabihan sa mga kung ano yung nararamdaman ko. Wala akong masasabihan kasi ang masasabihan ko palagi yung mama ko kaso wala na yung mama ko. Sinasabihan ko, di sarili ko na lang, diba? Kasi yung mama ko lang kasi nakakaintindi sa akin. Ayun. Alam nyo, ang laging nakakakita ng umiiyak ako, yung nag-aano ako, yung nasasaktan ako. Yun lang talagang cellphone ko lang talaga. Kasi pag umiiyak ako, tinitingnan ko yung picture ng mama ko. Na sinabi ko, ma, miss you, diba? Minsan, naiyak din ako sa mga nangyayari sa buhay ko. Kasi alam mo yun, yung parang nagkawatak-watak kayong magkapamilya. Kasi, yung iba, nandun sa ibang tao. Watak-watak talaga kayong lahat. Yung parang gusto mo silang buhayin kasi wala kang lakas na kasi alam niyo kasi ako masakitin akong tao, yung konting kembot lang, konting lang, pagod lang, nagkakasakit ako. Ayun, minsan naiisip ko, naiiyak ko minsan, sabi ko kawawa naman yung mga kapatid ko pero mas kawawa sila kung hindi sila makakatapos. Alam mo, masaya na rin ako na nakikita ko sila na nandun sa tama, mababait na tao. Yun, masaya na ako dun kasi wala naman akong ibubuhay sa kanila Kasi masakitin ako, ganun. Yung pera ko nga hanggang ipapagamot ko lang sa sarili ko 'di ba? Maintindihan din nila paglaki nila. Sa ngayon, baka nagalit sila sa akin kasi bakit ganyan, ganun, 'di ba? Na ibinigay mo kami sa ibang tao, ganun. Hindi nila masasabi yan paglaki nila, malalaman din nila kung bakit ganun, kung ano yung rason na bakit sila dun sa ibang tao. Minsan napaiyak ko na ma-miss ko yung mga kapatid ko kasi 'di ba, ma-miss mo talaga yung parang malayo sila sa inyo. Dating ng panahon, baka hindi nila ako makilala kasi 'di ba, yung laman lang ako may bigay kahit magkano sa kanila. Parang hinahayaan ko lang sila, ganun. Masakit para sa akin na malayo yung pamilya ko kaso wala akong magawa kasi wala akong pera, mahirap lang ako 'di ba? Yan tuloy, paiyak tuloy ako. Hirap 'di ba? Yung hirap yung ilaw ng tahanan nawawala, tapos yung haligi. Kasi yung papa ko kasi walang paki sa inyo, basta lang para siyang parang binata yung buhay niya. Parang wala siyang paki sa mga anak niya. Anak niya pa nga hihingian ng pera 'di ba? Yung ganong ama,
Alam nyo minsan, naiinggit ako sa ibang ama kasi 'di ba, responsable sila sa anak nila. Pero yung ama ko, wala. Walang ginawang tama, walang magawang mabuti. Kahit pagsabihan mo ng ganun, wag kang ganyan, dapat ganyan ka, dapat hindi ka ganun. Wala, hindi nakikinig sa'yo. Para siyang binata. Alam mo noon, yung mama ko may dalang pagkain binigay ng kapitbahay, masarap, marami kami. Kaso, konti lang yung binigay ng kapitbahay namin. Tapos, ayun, binigyan kami ng kapitbahay namin. Yung isang mangkok na masarap na ulam. Yung mama ko, yun, ano kasi kami lahat, anim kami nun sa bahay. Kasi wala yung kuya ko Anim kami. Ayun, pinaghati-hati niya. Tapos yung sa kanya, konti lang. Doon ko napaisip, nung araw na yun, naalala ko na, sabi ko, ma, gusto ko pa kasi ang sarap po ng pagkain. Yung para sa kanya, tapos binigay niya sa'yo. Parang, natouch ako sa puso ko. Ganyan talaga ang mga nanay, no? Para sa mga anak. At sabi niya, sige, sa'yo na yan. Kasi, ako, marami naman akong nakain noon yung dalaga pa ako, nakain ko na yang hindi nyo pa nakain. Yun parang sarap pakinggan na parang yung mama mo mahal na mahal ka. Tapos pagdating ng araw, yun pa ang mawawala. Parang namimiss mo yung mama mo kaso wala na siya Kinuha na siya ni God. At yung tinira, yung papa mo na, 'di ba, walang paki sa'yo. Ang hirap, ang sakit sa puso yung lagi mong naaalala yung nawawalang importanteng tao at nagmamahal sa'yo. Alam nyo yung mama ko. Siya lang yung kaibigan ko. Siya lang yung masasandalan ko sa lahat. Siya yung parang iniintindi ka. Kahit malakas mamalo. Kahit malakas siya mamalo, tatanggapin ko. Pero wala na. Wala na yung pinakamamahal ko, mama. Yung mama ko na inaalagaan ka. Kahit pasaway ka na bata, inaalagaan ka, pinapakain ka. Yung parang may nakikita mo yung ibang bata or ganun na may kasamang mama. Parang isa naisip ko sana buhay pa mama ko. Ganyan din kami, diba? Pasensya na kayo wala kasi akong malalabasan ng sama ng loob, ng sakit ng dibdib. Namimiss ko lang talaga yung mama ko Nakakamiss naman talaga kasi yung ganun, wala na mag-aalaga sa'yo. Yung minsan ako, naiinggit lang talaga ako minsan sa ibang tao. Tapos yung iba, sinasagot-sagot nila yung mama nila. Ang hirap kaya walang mama. At totoo lang, mahirap. Sobrang hirap na wala kang mama. Noon, sabi ko sarili ko, sana papa ko na lang nawala, no? Yung parang ang sakit, yung bago pa lang namatay yung mama ko, sana yung papa ko na lang nawala kaysa sa mama ko, 'di ba? Ang papa ko kasi walang paki yun sa amin. Basta lang makainom siya, makagala siya, lakwatsa siya, kumakain na siya, okay na. Wala siyang paki sa mga anak niya. Lagi niya sinasabi na ano kayong, kung sabi sa'yo pa, maningkamot mo kay para sa inyong kaugmaon. Paano kami maningkamot kung wala namang magaguide sa amin, 'di ba? Yung ikaw pa yung ihingian sa lahat ng pagkain ng ano niya, 'di ba? Laki pa ka ng katawan niya. Hindi siya magbanat ng buto. May mga matanda nga nagbabanat ng buto. Hanggang ngayon wala pa rin, walang isip. Yung parang ang lutang. Yung parang hindi ko maintindihan kung bakit ganyan yung papa ko. Parang wala siyang
Hindi siya marunong mag-isip. Yung irresponsible siyang tao. Yun, yung papa ko irresponsible.